Purihin ang Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa another Sunday na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin upang tayo po ay sama-samang sumamba, makapanalangin at mag-aral ng kanyang banal na salita. Welcome sa ikalawang bahagi ng ating pong series na pinamagatan po nating Fresh Wind. Napakaganda po ng pag-aaral na ito. Ang series na ito ay patungkol po sa banal na spirito. Ayan. Wind is an emblem of the Holy Spirit. At napakainam na maunawaan natin, makilala natin ng lubusan ang banal na espiritu. Kagaya po nung unang bahagi ng ating pong series, dun po sa Talk 1, ay ibinahagi po sa atin yung basic, yung fundamental, at yung matatawag nating pundasyon ng ating pong series, ang pagkakilala kung sino ba ang banal na espiritu. Napakahalaga po nito sapagkat ang ating pong pagtitiwala, ang pagsuko, ganap na pagsurrender ng ating buhay sa banal na espiritu ay mangyayari lamang kung kilala natin siya ng lubusan. Kaya nung nakaraang linggo, ipinakilala sa atin na ang banal na espiritu ay Diyos. Siya ang third person of the Trinity. So napakahalagang i-embrace po natin yan. He is not just only a force, subalit siya po ay Diyos. Ang ikalawang katotohanan na natutuhan natin na ang banal na espiritu ang ating gabay. So siya po ang ating counselor. He is our advocate, our comforter. So sa buhay pong ito, kailangan po natin siya para tayo po ay kanyang akayin sa katotohanan, sapagkat ang ikatlong bahagi ng ating pong natutuhan nung nakaraan ay ang banal na espiritu, ang espiritu ng katotohanan. Ayan. So if the world is living in a lie, napakahalaga na tayo pong pinananahanan ng banal na espiritu ay tumatayo sa katotohanan. At ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo po sa atin kung ano ang katotohanan. So napakainam po na inumpisahan po natin ang ating series patungkol kung sino ang banal na espiritu. Ngayon po sa ikalawang bahagi ng ating series, ang pag-uusapan naman po natin ay patungkol sa being filled with the Holy Spirit o kaya ay puspos ng banal na espiritu. Yan po ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Basahin po muna natin ang ating pagtutuunang text or teksto this morning. Yan po ay mababasa natin sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 1 hanggang verse 4. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mga mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin, at puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natututunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, hilingin natin ang patnubay ng banal na espiritu sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita. Manalangin po tayo. Mapagpalang Diyos, salamat po sapagkat muli meron po kaming pagkakataon na sama-samang mag-aral ng iyong banal na salita. Kinikilala po namin ang iyong salita ay makapangyarihan. Gamitin mo po ito para patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya, patuloy ka pa naming makilala sa aming pong buhay. Gamitin mo po ang iyong salita upang malaman namin ang iyong kalooban. At kami po ay lumakad ayon sa iyong gusto, sa iyong panuntunan sa aming pong buhay.
Ang salita mo po, Panginoon, ay kailangan namin para kami ay maging malakas, maging malusog, at maging matatag na mga mananampalataya. Salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwala ang panahong ito ng aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Mamaya po, babalikan natin yung ating pong binasang text sa aklat ng Gawa. Ayan, okay? So, dun sa chapter 2, verse 1 to 4 ng Acts. Yun po yung pagbaba ng banal na espiritu na kung saan ay napuspos ang bawat isa sa kanila. So, yamang ang topic po natin ay pagpupuspos o pagpupuno ng banal na espiritu. Alamin po natin kung ano ang kahulugan nito. Yung being filled with the Spirit or living the Spirit-filled life. Ayan. Ang mapuno o mapuspos ng Espiritu ay nagpapahiwatig ng kalayaan para sa Kanya. Nasakupin ang bawat bahagi ng ating buhay na ginagabayan at kinokontrol niya tayo. So yun po ang pagiging puspos o puno ng banal na Espiritu. Ayan. Yung malayang nakakakilos ang Espiritu Santo sa buhay natin, na sinasakop niya na ang bawat bahagi ng ating buhay upang tayo ay kanyang magabayan, upang tayo ay kanyang makontrol. At sa gayon, tayo po ay magiging mabunga o magiging produktibong mga mananampalataya. Ayan. So alam niyo po, makakakilos lamang ang banal na espiritu ayon sa espasyo na ipinagkakaloob natin sa Kanya. Kaya nga kung sa buhay natin tayo pa rin ang nasusunod o tayo pa rin ang may control o napakalaking porsyento ng buhay natin ay punong-puno ng sarili natin. So hindi po maka-operate ng husto ang banal na espiritu. So kailangan po sa buhay natin puno tayo ng Espiritu Santo at less of ourselves, di ba? So ang buhay Kristiyano medyo mahirap 'yan if we will live in the energy of our flesh. Kung sa sarili nating lakas, kaya nga sabi, not by might nor by power. So kaya kailangan we empty ourselves so that the Holy Spirit can move powerfully sa buhay ng bawat isa sa atin. So ano kayang klaseng Kristiyano tayo? Okay? Tayo ba ay empty of the Holy Spirit, full of ourselves, or tayo ay half full? Ayan, okay? Kalahati ng sarili at kalahati lang ang nagagalawan o nakikilusan ng banal na espiritu, o kaya tayo ay puspos o puno ng banal na espiritu. So kung tayo po ay talagang puspos o puno ng banal na espiritu, ang kanyang kapangyarihan ay maaari pong maganap sa ating pong buhay. Ayan. So talagang makakakilos siya at magiging matagumpay tayong mga mananampalataya. Alam niyo po, meron tayong bahagi sa larangang ito. To live a spirit-filled life or a life full of the Holy Spirit, meron po tayong bahagi. Kailangan po ng ganap na pagpapasakop sa banal na espiritu. Dapat tayong ganap na magpasakop sa banal na espiritu, na kaya niyang taglayin ng buong buo ang bawat isa sa atin. Okay? Para puno na siya. Parang ang banal na espiritu na mismo ang nag-ooperate sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring sabihin natin na ako ay pinananahanan ng banal na espiritu. Totoo po yan sa lahat, sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Nakasaad sa Romans chapter 8,
verse 9 at maging sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 na ang bawat isa sa atin ay pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. At ang banal na Espiritu Santo, He is God and He is a person. Kailanman po hindi siya mababawasan. Kaya lang yung pag-manifest niya at pag-operate niya sa buhay ng bawat isa sa atin, He cannot fully operate sapagkat gagalaw lamang siya, kikilos lamang siya according to the measure of our surrender, according to the measure of our obedience to the Holy Spirit. Ayan, okay? Kaya nga ang bahagi natin ay ganap na magpasakop sa pangunguna ng banal na Espiritu at ganap na sumunod doon sa udyok niya. Ayan. So sa pamamagitan po noon talagang nakakakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. May mga pagkakataon po na hindi nangyayari yon sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi tayo puspos o puno ng banal na Espiritu and we are not totally submissive, we do not totally surrender ang buhay natin and we are not totally obedient to the will of the Holy Spirit. Kaya nga sabi sa Bible, 'di ba sa Ephesians chapter 4 verse 30, minsan we can grieve the Holy Spirit. Minsan siya po ay nasasaktan natin as a person. He can be grieved by us Christian and we can also quench, mapigilan o mapatay yung gawa, yung kilos ng banal na Espiritu. Ayan. So pag ganyan po ang nangyayari sa buhay ng bawat isang mananampalataya, so hindi po ganap na maka-operate ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin and as a result, ayan, okay? So tayo po ay hindi nagiging mabungang mananampalataya. Okay? So to be filled of the Holy Spirit is to surrender our lives to His power and His control. To live in total obedience doon po sa udyok ng banal na Espiritu. At kung isa-summarize nga natin, masasabi nating being filled with the Spirit means not only that the Spirit is resident in our lives, but that He is president of our lives. Ayan. So hindi lamang po siya nakatira. Subalit siya po ang pangulo ng buhay ng bawat isa sa atin. So masasabi natin we are living the Spirit-filled life, hindi lang dahil we are indwelt or we are baptized by the Holy Spirit, but we are filled with the Holy Spirit. Tayo ay puno ng banal na Espiritu. He is not merely present, but He is preeminent sa buhay ng bawat isa sa atin. So hindi lamang siya naandyan, pero siya po ang pinakamahalaga. Siya ang nangunguna. Siya ang nasusunod sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 18, ang sabi ang tagubilin sa atin ay don't be drunk with wine. Ayan, okay? Which leads to debauchery. But be filled, be drunk by the Holy Spirit. Be filled by the Holy Spirit. So, ang isang drunkard po ay dominated by the power of wine. Ayan. So, nakukontrol siya. Minsan niya, hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng hangover, paggising niya, ay, nagawa ko ba yon? So, hindi niya alam. He is controlled and overpowered by the spirit of wine. But as a Christian, God commanded us that we should be filled with the Holy Spirit or we should be dominated by the power of the Holy Spirit. So, ang tanong po sa bawat isa sa atin, are we filled with the Holy Spirit or are we living the Christian life empty of the Holy Spirit? Full of self, but empty of the Holy Spirit. So, dapat full of the Holy Spirit and empty of ourselves. Kagaya ni John the Baptist nung pumunta ang Panginoong Jesucristo.
Ang sabi niya, let me decrease so that Christ may increase. So as we live the Christian life in this era or dispensation of the work of the Holy Spirit, sabihin natin, let me decrease so that the Holy Spirit can really move powerfully sa aking buhay. Ayan. Bakit po? Kasi pag hindi po tayo spirit-filled or hindi tayo puspos ng banal na spirito, ano po ang mangyayari sa atin? We will continue to live a life in a life of bondage. So, patuloy pa rin po tayong mananatili sa bondage, sa kasalanan. Matagal ka ng Kristiyano pero meron ka pang secret sins na hindi may give up, meron ka pa ring bondage or bisyo na hindi mo mapagtagumpayan. Okay? Pero pag tayo po ay puspos ng banal na spirito, we can live in victory, freedom from sin, slavery of sin. Ano pa po, pag hindi tayo puspos ng banal na spirito, ay mamumuhay tayo ng isang parang defeated na Kristiyano. Ayan, merong mga mananampalataya na ganyan. Hindi lang natatalo ng kasalanan at ng tukso, pero talunan din pagharap sa problema. Ayan, okay? So, laging merong parang damdamin na grief, misery, loneliness, sadness sa kanyang buhay, gloomy spirit. So parang as you look at that person ay para bang talunan, parang laging lugi, parang laging binugbog ng diablo ni Satanas. So hindi po 'yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po tayo talunang Kristiyano. Pero pag tayo po ay puspos ng banal na espiritu, puno ng banal na espiritu, ibig sabihin, nakakagalaw siya, nakokontrol tayo ng banal na espiritu. He can move freely because we allow Him to move. We empty ourselves ng ating pride at ng ating mga kasalanan. Nagiging victorious Christian tayo. So ano pa po ang mga ilang indication that we are not filled with the Holy Spirit? Hindi tayo puspos, subalit tayo ay kapos. Ayan, wala rin po tayong joy sa ating paglilingkod. Ayan, okay? Yung mga membro dyan ng mga ministries, ayan. So, naglilingkod nga sa Panginoon pero parang hinihila ang paa, merong spirit of drudgery, merong parang laging tired, pagod sa kanilang ministeryo, walang joy, laging merong frustrations. Ayan. Pero gusto ng Panginoon na sa ating paglilingkod, tayo ay enthusiastic, talagang masaya nating pinaglilingkuran ng ating Panginoon. So if we are not living the spirit-filled life, so yan, parang wala tayong kapangyarihan at lakas at maligayang maglingkod sa ating Panginoon. Parang napipilitan lamang, parang duty lamang ang ating pong ginagawa. At isa pang indication that we are not living the spirit-filled life, alam nyo, wala tayong boldness to share the good news. Lagi tayong takot, lagi tayong timid. At ang isang indication that we are spirit-filled, di ba? When the Holy Spirit comes, He will give you power and you will be witnesses of me. At yan ang nangyari sa mga disciples. Okay? Nung wala pang banal na espiritu, hindi pa bumababa ang Pentecostes, sila po ay takot, hindi po sila nagsasalita, sila ay timid. Nung tinatanong na nga sila, di ba? Ikaw, tagasunod ka ni Kristo, kilala mo siya? Ay, hindi ko nakikilala. Dinideny pa ang ating Panginoong Jesucristo. When we are not, living na hindi puspos o puno ng banal na spirito, so yan po ang magiging kalagayan natin. We will still live in bondage and secret sin. Miserable ang ating buhay, feeling natin defeated tayo lagi, wala tayong joy sa ating paglilingkod, wala tayong boldness, lagi tayong takot sa pagbabahagi ng banal na salita ng Panginoon. So, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon na tayo ay mapuspos at mapuno ng banal
na Espiritu Santo. At purihin ang Panginoon sapagkat doon sa text na atin pong binasa kanina, kung babalikan po natin ang Acts chapter 2 verse 1 hanggang verse 4 ay mababasa natin ang katuparan ng pangako ng ating Panginoon. Di ba nung siya ay umalis, ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, hindi ko kayo iiwang ulila. I will not leave you orphan. I will send another counselor, another helper, another comforter. Ayan. In the person of the Holy Spirit. Kaya nga, bago siya mag-ascend sa heaven, kausap niya ang kanyang mga disipulo, bagamat inutusan niya na go into all the world and preach the gospel, pero ang sabi niya, tarry in Jerusalem until you are endued with power from on high. Manatili kayo sa Jerusalem hanggang kayo ay mapuspos ng kapangyarihan mula sa itaas. Iyan po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At dito sa text na ating binasa, ito po yung fulfillment of that promise. Ang pagbaba ng banal na Espiritu at ang pagpuspos niya sa mga unang alagad, sa mga 120 disciples na nagkakatipon during that time in the upper room. Okay? Kaya balikan po natin yung ating binasang talata kanina. At sa talatang yon, meron tayong tatlong bagay na nais matutunan. Una, ang pangakong banal na Espiritu ay para sa lahat ng tao. Ayan. Wow. Praise God. Available for all. Basahin po natin yung Gawa chapter 2 verse 4. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. So with the 120 believers during the time, ayan, okay, magkakasama, nananalangin, so nandun sa upper room, bumaba ang banal na Espiritu, at ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. So all of them, the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit is available for all. Alam niyo po, sa lumang tipan ay hindi po ganun ang kilos ng banal na Espiritu. Siya ay lumulukob o bumababa at nag-i-empower doon lamang sa piling tao. Karaniwan yung mga leader ng Israel o kaya yung mga propeta, okay? Pero hindi sa lahat ng mamamayan ng Israel. Pero sa aklat ng Joel at dito rin sa Acts chapter 2, content ng pangangaral ni Apostol Pedro, ang kinote niya yung hula sa aklat ni Joel na sa huling araw, okay, ay bababa ang banal na Espiritu. God will pour out His Holy Spirit to all flesh. Ayan, okay? So sa lahat ng tao. Kaya napakahalaga niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. It is available for all. Pero alam naman natin, mga kapatid, ang initial step in order for us, first of all, to be indwelt or baptized by the Holy Spirit, ay kilalanin muna natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Pag sinuko natin ang ating buhay sa Kanya at naging mananampalataya tayo, the Holy Spirit will indwell us. Di ba sabi sa Ephesians? Ayan, yan daw yung sealed, yan yung guarantee na tayo ay Kanyang mga anak. Yan ang katibayan, yung banal na Espiritu na nananahan sa atin, ang ating tatak at katibayan na tayo ay sa Diyos. At darating yung pagkakataon na sa ganap na pagtutubos sa atin, ay titingnan niya kung talagang meron tayong sealed, na tayo ay tunay na anak niya, and the seal is the Holy Spirit. So, when we believe, we are indwelt by the Holy Spirit. Ayan, nananahan na siya. Pero alam niyo mga kapatid, iba yung indwelling of the Holy Spirit. Sabi ko nga, kanina, di ba sabi natin kanina,
The Holy Spirit should not just be resident sa puso natin, sa buhay natin, but He should be the president. So iba yung nananahan siya at iba din yung ganap na nakakakilos siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? If the Holy Spirit is working sa buhay natin, we are living the Spirit-filled life, hindi tayo living in the flesh or living on our own might or strength, ayan, we will be a victorious, a Christian who are overcomer. So, ngayon, kung tayo po ay indwelt na, nananahan sa atin ang banal na Espiritu, ang tanong, lahat ba tayo ay puspos ng banal na Espiritu? Ayan. So, yan din po ang kapuspusan is available also for all. Yung indwelling is available to all flesh. Pwede niyang ibuhos sa lahat ng nilalang kung kikilalanin siya, tatanggapin siya bilang Panginoon. At pag tinanggap na natin yung being led by the Holy Spirit, living the Spirit-filled and Spirit-led life is also available to all of us. Ang requirement lang, kagaya ng sabi natin kanina, willing ba tayo to live a life of surrender, submission, and obedience to the will of the Holy Spirit. Ayan, okay? So kung magkaganon, depende po sa pagpapasakop natin at sa pagsunod natin. Kung tayo ay ganap na nagpapasakop sa banal na Espiritu, tayo ay puspos. Malaya siyang makakagalaw. Kung hindi naman, ayan. So instead na puspos, tayo ay kapos. Kapos sa banal na Espiritu. Ayan, okay? Hindi po nababawasan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is a person. He is God. Pero pag sinabi nating not filled or hindi puspos ng banal na Espiritu, He cannot fully operate sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Yun po ay nakabase sa ating surrender at sa ating pagsunod at sa ating submission sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ayan. Kasi kung nananahan siya tapos na ang boxing, bakit marami pa rin Kristiyano living in bondage? Bakit marami pa rin living in defeat? Ayan, hindi ma-overcome ang mga trials, problema sa kanilang buhay. Bakit marami pa rin naglilingkod na parang walang enthusiasm, walang joy sa kanilang ministry? Bakit wala pa rin boldness and talagang desire na ipangaral ang mabuting balita? Sapagkat maraming mga Kristiyano, bagamat pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi ganap na nagpapailalim at nagpapasakop sa kanyang kalooban at sa kanyang leading. Kaya instead na puspos, kapos. Ayan. So una, mga kapatid, the Holy Spirit is available for all, not only His indwelling, yung pananahan niya, but also the infilling of the Holy Spirit. Okay? So sa ikalawang bahagi, meron po tayong part. At ang bahagi po natin ay ang tayo ay magpasakop. Ayan, tayo ay sumurrender, mag-submit at umobey. Ang ikalawang katotohanan po na mababasa natin, the same text sa chapter 2, verse 4 ng Aklat ng Gawa, nung bumaba ang banal na Espiritu during the day of Pentecost. The second lesson that we can learn ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng spiritual na kaloob. Ayan, maaaring maipakita. So, ikalawang truth, not only that is the Holy Spirit and the empowerment and infilling of the Holy Spirit is available for all, living the Spirit-filled life ay meron pong manifestation. So kagaya po ng nangyari nung bumaba ang banal na Espiritu. Ano po ang nangyari? So bigla silang nakapagsalita sa iba't ibang wika. Okay? So imagine niyo yung scenario. Alam niyo po yung Pentecost ay Feast of First Fruits. Okay? 50 araw pagkatapos nung Passover.
So ito pong piyesta na talagang pinupuntahan ng mga Hudyo, galing sila sa iba't ibang bayan, bumabalik sila sa Jerusalem. At hindi lamang po sila, pati yung mga ibang dayuhan pumupunta ron. So, people from different places, they have their own language, okay? Tapos sa pagkakataong yon, nangaral si Pablo at ang mga disipulo na napuspos ng banal na espiritu, but they are speaking in the dialect, in the language ng mga tao na naroroon. Wow, talagang himala. And that is the manifestation that they are baptized and filled with the Holy Spirit. Ayan. So imaginein mo, hindi nila pinag-aralan yung lengguwahe na yun. Sila ay nagsasalita sa lengguwahe nila, pero ang naririnig ng mga tao roon ay on their own dialect. Parang sa United Nations ngayon, magsasalita yung isang speaker, pero maririnig nila sa kanilang receiver, okay, o sa kanilang speaker ay yung mensahe o yung sinasabi ayon sa kanilang language. Okay? Parang ganun yung scenario during the day of Pentecost. At yun ay spiritual na kaloob na ipinagkaloob sa mga napuspos ng banal na espiritu na naandun sa lugar na yun sa mga pagkakataong iyon. Pero alam nyo mga kapatid, yung spiritual gifts o yung mga spiritual na kaloob ay isa lang manifestation of the Holy Spirit. Ayan. So napuspos silang lahat ng banal na espiritu. Ayan, hindi ko pa pala nabasa yung Acts chapter 2 verse 4. Ito po, Acts 2:4, Aklat ng Gawa, chapter 2, ika-4 na talata. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganon. Okay? So yan po ay kaloob ng banal na espiritu. So, speaking in tongues o pagsasalita sa wikang hindi nila natutunan, at meron namang iba yung pagsasalita sa yung speaking in tongues na hindi salita ng tao, subalit makalangit na salita, ay regalo ng banal na espiritu. And it's also stated sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 hanggang 11. So speaking in tongues is isa lamang doon sa regalo na maaring matanggap ng mga mananampalataya pag sila ay napuspos ng banal na espiritu. 1 Corinthians chapter 12 beginning verse 7. Ngunit ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng espiritu para sa kapakinabangan ng lahat. Ayan, okay? So the gifts of the Holy Spirit is for common good. Hindi pansarili pero para sa lahat. So kung tayo ay talagang puspos ng banal na espiritu, ayan, matatanggap natin at ang iba't ibang kaloob na ito. Pero sabi nga, hindi para sa atin, gamitin natin para sa iba. Gamitin natin ang mga kaloob na ito para maipahayag natin ang kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. Use our spiritual gifts, yung mga abilities, yung mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoon according to the leading of the Holy Spirit para mapagpala yung iba. Ano po yung mga ilang nabanggit dito? May binigyan ng salita ng karunungan sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan. So, word of knowledge. Ang iba na may binigyan ng salita ng kaalaman, word of wisdom, word of knowledge, ng ayon sa gayunding Espiritu. Verse 9, ang iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu. Ayan, okay? Faith. Hindi ordinaryong faith, pero yung tinatawag nilang mountain moving faith. Yan, you can really trust God kahit sa mga imposibleng bagay. At ang iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu, gift of healing. Ang iba'y binigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ayan, okay? Gift of miracle. Ang iba'y prophecia. Ayan, okay? Gift of prophecy. Ang iba'y kakayahang kumilala sa mga spirito, discerning
gift of discernment, ang iba'y kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Yan yung nangyari sa Book of Acts nung bumaba ang banal na Espiritu. Speaking in tongues. At ang iba na may magpaliwanag ng mga wika. Yan, gift of interpretation. Ngunit ang lahat ng ito ay pinakikilos ng iisa at parehong Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa ninais ng Espiritu. So, ito po ay regalo ng banal na Espiritu. Nabanggit din ni Apostol Pablo ang mga bagay na yan sa Romans chapter 12 verse 6 to 8. Mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung ang kaloob na ito ay magpahayag ng propesiya, gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod, gamitin natin sa paglilingkod. Kung pagtuturo, pagtuturo. Ayan, okay? So, yung mga ilan dito, hindi nabanggit sa Corinthians. Pero hindi lamang po sa Romans at saka sa Corinthians, even kay sa aklat ni Peter. At sa Old Testament, meron ding mga skills, talents, na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? And if we will use this for the glory of God, as the Spirit lead us, ayan, okay? So, nagmamanifest po ang isang buhay na kontrolado o puspos ng banal na Espiritu. Verse 8, kung pagpapalakas ng loob, ayan, gawin po natin. Palakasin ang kalooban ng ating mga kapatid. Kung pagbibigay ay bukas palad na magbigay. So, if you have that gift of generosity, kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. If you have that gift of leadership, kung pagkakawang gawa, gawin natin ito ng masaya. Yan, ministry of helps, gift of help. Ang pagkakaroon ng mga spiritual na kaloob ay isa lamang sa mga manifestation ng isang buhay na puno o puspos ng banal na Espiritu. Ayan, okay? So, having gifts, spiritual gifts, is just one of the sign or manifestation that we are living the Spirit-filled life. Okay? So, hindi po yan ang kabuuan. At yung speaking in tongues na nangyari doon sa Acts chapter 2 is just one of the many gifts. Okay? So, yung iba ay pwedeng hindi magkaroon ng gift na yon, pero ibang gift ang kanilang natanggap, pero they can still live a life that is Spirit-filled, puspos ng banal na Espiritu, kung gagamitin nila yung kaloob na kanilang natanggap sa ating Panginoon. Ayan, okay? Pero hindi lamang po 'yon. Maaari rin po tayong makitaan that we are living a life na puspos ng banal na Espiritu kung tayo po ay namumuhay ayon sa bunga ng banal na Espiritu. One of that is also Christ-likeness. If we are living a life that is reflecting who Christ is, yan. So yan po ay isang katibayan that we are living a Spirit-filled life. Tayo ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Tayo ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang pagpupuno ng Espiritu ay hindi nalalapat sa mga panlabas na kilos lamang. Ayan, okay? So, marami tayong spiritual gifts. Ayan, okay? At hindi yan nakukuha lang na pag sinabi nating puspos yan ng banal na Espiritu. Nanginginig, ayan, okay? Malakas magsalita o kaya ay mangaral, ayan, okay, yung nangingisay, so, o kaya ay natutumba, nai-slain, pwedeng mangyari yan, okay, merong mga pangyayari niyan na sa Biblia, nung ma-encounter nila ang Panginoon, God is so great and sovereign na sila po ay natutumba, pero hindi po ito ang ganap at hindi lamang ito ang katibayan that we are living the Spirit-filled life, okay? Kasi kung kahit na matumba ka dyan at kahit na ang dami mong sinasabi at ang dami mong kaloob, pero we are not living Christ-likeness, ayan, okay? Wala tayong joy, wala tayong love sa ating kapwa, ayan, okay? So, hindi tayo puspos, tayo ay kapos,
Ayan, okay? Kasi isang great manifestation yon na ang bunga ng banal na espiritu ay nagmamanifest sa atin. Galatians chapter 5:22 to 23. Okay? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Okay? So, yan po ang nais ng ating Panginoon. Okay? Mag-manifest sa buhay natin ang kapuspusan ng banal na espiritu. And one manifestation, spiritual gifts. Okay? So gamitin natin yung mga kaloob, kakayahan na meron tayo to serve others as the Spirit leads us. Pero hindi lamang puroon, yung Christ-like attitude, Christ-likeness is also manifestation that we are living the Spirit-filled life. Yung joy sa ating paglilingkod. Ayan, okay? Pati po yung alam niyo kung babasahin niyo yung Ephesians 5:18, 'di ba sabi doon, don't get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. At yung susunod na talata, yun, umawit kayo ng mga salmo, ayan, magpasalamat sa Panginoon and submit to one another. So yun po, manifestation yun that we are filled with the Holy Spirit. Okay? If we are worshiping God with joy in our heart, if we love the presence of God, adoring Him sa ating mga lips. Okay? Kung ang ating puso at buhay ay punong-puno ng pasasalamat instead na pagrereklamo. Okay? We are living a spirit-filled life. And if we are submissive to one another. Ayan, okay? Hindi lamang sa ikaw asawang babae, sa asawa mong lalaki, pero ang sabi ron, submit to one another. Yan din po ay mga katangian ng isang tao na punong-puno o puspos ng banal na Espiritu Santo. Huling bagay po, ayan, okay? So, susunod, sa after verse 4, 'di ba? Bumabang banal na espiritu, nangaral sila Apostol Pablo. Ayan, okay? At namangha yung mga naroroon. Alam niyo po kasi ang isang layunin ng buhay na puno ng banal na espiritu ay ang maihayag ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Meron pong purpose. Merong layunin. Ayan, okay? Yes, it is available for all. The indwelling of the Holy Spirit at yung being filled, a life that is filled with the Holy Spirit, it's available for all. Lahat tayo dapat nasahin natin yan. Mapuspos ako. Hindi ako maging kapos na Kristiyano, pero puspos ng banal na Espiritu, Kristiyanong puspos. So pangalawa po, may manifestation yan. Okay? At hindi lamang po gifts of the Holy Spirit, Christ-likeness. At hindi lamang po yun, yung mga attitude, yung mga inner attitude na meron tayo, na sumasamba sa Panginoon, laging mapagpasalamat. Ayan, okay? At may tamang pakikitungo at ugali sa ating kapwa is manifestation of a life that is filled with the Holy Spirit. Ayan, okay? So ano po ang pinaka layunin? Ayun, so yun nga, upang maihayag ang kamangha-manghang bagay na ginawa ng Panginoon. So that's the real purpose, to really proclaim God, ipakilala siya, ang kanyang gawa, yung mga kabutihan niya. At yun ang nangyari, di ba? Mga Gawa chapter 2 verse 11. Ang iba ay mula sa Crete, yung nakarinig sa nangangaral, sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ang iba ay galing sa Crete at Arabia, pero narinig natin sila. So ito yung kanilang testimony na nagsasalita ng mga wika natin tungkol saan? Sa kamangha-manghang ginawa ng Diyos. And that's the ultimate goal. Bakit merong banal na espiritu? 'Di ba? Sabi, wait for the Holy Spirit, another helper. And when the Holy Spirit comes, He will give you power, and you will be witnesses of me.
Okay? Yan ang pinakalayunin upang makapangyarihang ipahayag natin ang Diyos, yung kanyang gawa, yung kanyang pagliligtas, yung mabuting balita. That's the purpose of why the Lord wants us to live a life of surrender, to live a life filled with the Holy Spirit, so we can have boldness to declare the goodness of God, so can we have power to live a life that is pleasing to the Lord, so that we will have power to glorify God sa buhay ng bawat isa sa atin, so that we will have power to proclaim who God is at ano ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So to be filled with the Holy Spirit is to be empowered by the Holy Spirit. That's the purpose. To be empowered by God so that we can declare His glory, His goodness, His greatness, so that we can proclaim God, so that we can share the good news, so that we can be witnesses of Him with power. When the Holy Spirit comes, He will give you power. As I end, ang hamon sa bawat isa sa atin ay mamuhay ng isang buhay na puspos ng banal na Espiritu. Mahirap po ang Christian life kung tayo ay mabubuhay sa sarili nating lakas, sa sarili nating laman, sa sarili nating talino, sa sarili nating pamamaraan. Pero kung tayo ay magpapasakop sa banal na Espiritu, mapupuspos ng kanyang kapangyarihan, masasabi natin magiging matagumpay tayong Kristiyano. Madali ba na ipamuhay ang buhay Kristiyano? Sabi ko nga, sa sarili nating lakas, hindi. Lalo na kung ikaw ay nag-iisang Kristiyano sa inyong tahanan, sa inyong opisina, sa inyong lugar, mahirap. Pero pag tayo ay pinanahanan ng banal na Espiritu, ayan, okay? So, kahit may nakakakita pang iba, kahit ang mga mata nila nakatuon sa atin, pinagmamatyagan tayo, naghahanap ng mali at maipupuna lamang, you can live a life that is God-glorifying at mabibless yung mga tao rin sa iyong paligid. Magkakaroon ka ng kapangyarihan to live the Christian life God-glorifying. Madali ba na ipahayag ang salita ng Diyos? Mahirap. Yung mag-start nga lang ng conversation sa hindi mo kakilala. Ayan, okay? So, ipapahayag mo pa ang salita ng Diyos at talagang ipapanalangin mo na maunawaan niya at maintindihan niya. Okay? So, mahirap. Minsan, kalaban natin sa sarili nating takot. At kung may magtanong at iba pang mga bagay na naghihinder sa atin so that we can boldly proclaim the good news. Hindi po madali ang magbahagi ng salita ng Panginoon. Pero ang pangako niya, when the Holy Spirit comes, He will give us power and we can boldly proclaim Christ to our loved ones, to our neighbors, to our friends, to our co-workers, and even to the world. Madali ba ang magtagumpay sa tukso at sa gawa ng dyablo? Madali ba yon? Madali bang labanan ng kasalanan, tukso? Ayan, okay, di ba? Kagaya nga ng mga kinakanta, o tukso, layuan mo ko. Pero minsan, hindi talaga lalayo ang tukso, hahabulin tayo. At merong mga tao naman, hindi hinahabol ng tukso. Sila na mismo ang lumalapit sa tukso. Ayan, okay? At dahil meron tayong sin nature sa buhay sa atin, at minsan napakatagal na panahon na nabuhay tayo sa kasalanan at sa mga bondages, mga worldliness. Ayan, napakahirap mamuhay na tinatanggihan ang tukso, na tayo ay madaling makakawala sa bondage at secret sins. Pero when we are living a life that is filled with the Holy Spirit, God will empower us to say no to sin and to all ungodliness. Madali bang maglingkod ng may kagalakan at ng may katapatan?
Hindi, minsan nakakapagod maglingkod. Minsan nga gusto natin yung ordinaryong Kristiyano na lang ako, makikinig na lang ako. Ayaw ko nang maging connect group leader. Ayaw ko nang mag-lead ng worship. Another commitment pa yan. Ang dami ko ng mga trabaho. O kung tayo ay nandun na sa paglilingkod, minsan nakakakita tayo ng mga hindi mabubuti. Bakit ako na lang lagi? Bakit yung iba parang ayaw nila? So, ako na lang lagi ang tumatayo, ako na lang lagi ang gumagawa nito. Ayan, so minsan napapagod din tayo. Ayan, natural naman ang mapagod, pero yung makasilip ng mga pagkukumpara at yung mga bagay na dyan. So parang nadi-discourage tayo at minsan parang ayaw na natin, wala na tayong kagalakan. Minsan trabaho na lamang, utos na lamang, ayan, o ginagawa natin. There's no joy, there is no enthusiasm in really serving the Lord, na talagang gusto natin siyang luwalhatiin sa ating mga kakayahan at sa ating mga kaloob. But when the Holy Spirit comes, ayan, okay, God will fill us with His joy. Yun po ang nangyari. Doon sa mga napupuspos ng banal na Espiritu, napupuno ng kagalakan. At wala silang paglagyan nito, kundi ibahagi doon sa iba. Kaya sa kanilang paglilingkod, nagmamanifest yung joy and gladness in honoring the Lord. Amen? Madali ba ang mamatay para sa cause ni Christ, para sa kalooban ng Diyos? Ayan. Si Esteban daw, dahil puspos ng banal na Espiritu, namatay, pinapanalangin pa yung kanilang mga persecutor. Ayan. Pastor, wag na natin pag-usapan yan. Okay? Minsan niya, tukso pa lang, natatalo na ako. Minsan niya, problema pa lang, talagang bumabagsak na ako. Paano pa talagang pag tinutukan na ako ng baril? Ayan, okay? Paano pa pag sinabing kamatayan ang ipalit sa aking pananampalataya? Willing ba ako? Magagawa ko ba ito? On our own strength, on our own power, mahirap. Pero, kagaya ni Esteban, dahil siya ay puspos ng banal na Espiritu, ayan, the first martyr sa istorya ng simbahan, ng church, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay sa kalooban, dahil sa kalooban ng Panginoon. Amen. At yan ang nais ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, napakahirap ipamuhay ng buhay Kristiyano on our own strength. Ayan, okay? Kumbaga, di ba yung illustration natin kanina, empty or full? Ayan. Anong silbi ng isang sasakyan? Kumpleto nga sa gadget, may upuan, may makina, may hood, etc., etc., lahat na. Pero kung wala siyang gasolina, yung na magiging kasangkapan para tumakbo yung engine, magkaroon ng combustion doon sa loob. Okay? So kung wala yun, saan ka dadalhin nito? So minsan tayo ay mga Kristiyano na parang ganyan. Wala tayong pinatutunguhan. Parang very dull ang buhay Kristiyano. Parang puro kabiguan, walang joy, drudgery ang paglilingkod, madali tayong matalo, madali tayong matukso. The Lord wants to empower us. Ayan, okay? At hindi ito experience sa isang conference or sa isang seminar or sa isang baptism event. It is an everyday submission and surrender sa kalooban ng Diyos para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Okay? Hindi ito yung atin ka ng isang conference, puspos na ako ng banal na Espiritu. If you are not doing your Bible reading, if you are not submissive and obedient to the will of God, ayan, okay? So, kung di ka sumasamba sa Kanya, disobedient ka at ikaw ay isang Kristiyano na tamad na Kristiyano, ayan, okay, kahit ilang conference pa ang attend natin, okay, at event pa na merong pagpupuspos or infilling ng banal na Espiritu, hindi po nakukuha yan dyan.
Yan po ay nakukuha sa pag-empty natin ng ating sarili so that ang banal na Espiritu ay ganap na makapag-operate sa buhay ng sa buhay ng bawat isa sa atin. At magmamanifest yun sa pagpapagamit natin sa Kanya using our spiritual gifts. Magmamanifest din yun sa karakter ng bawat isa sa atin. Madi-display yung Christ-likeness, the fruit of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging kapos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, subalit mamuhay tayong puspos ng banal na Espiritu Santo. Praise God. Kung hindi ka pa nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, ang banal na Espiritu nais niyang manahan sa iyo. Surrender your life to Jesus and you will be indwelt by the Holy Spirit. And pag ikaw ay pinanahanan na ng banal na Espiritu, live a life of everyday surrender, everyday obedience, and everyday submission to the will of God para tayo ay manatiling puspos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa banal na Espiritu na nananahan sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat din po sapagkat araw-araw ay pwede po kaming mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pamagitan ng aming pagpapasakop at pagsunod sa leading, sa kagustuhan at sa nais, sa udyok ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po ng marami. Panalangin namin na kami ay maging matatag, malakas at mabungang Kristiyano na nagpapasakop sa kalooban ng banal na Espiritu. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Sinasamba ka namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you mga kapatid and be a blessing. Live a life that is full of the Holy Spirit. Amen.